4:00 nga ng madaling araw ng mga oras na 'to, mga mamis, at pagkauwi nga ni daddy galing trabaho, dumiretso na agad kami sa palengke para nga mamalengke na kami ng mga gulay at isda. Matagal-tagal ko din talagang hindi nagawa 'tong pamamalengke namin, mga mamis, at sasabi ko talaga sa inyong na-miss ko talaga yung gantong klaseng pamamalengke namin ni daddy. Dapat nga talaga, mga mamis, nung December pa talaga namin 'to planong gawin ni daddy, ang mamalengke na ulit. Pero ang problema kasi namin, yung motor kasi ni daddy medyo luma na, kaya nahihirapan na talaga kapag merong angkas. At bukod doon, inubos talaga muna namin yung laman ng rep nung hinanda namin ng New Year, pati na rin yung ibang pinamili namin. Ang mga binili ko nga lang sa palengke, mga mamis, mga gulay at isda. Hindi ako bumili ng manok doon kasi ang plano ko, dito na nga lang sa Robinson bibili ng manok kasi mas mura. Sa isda, mga mamis, dalawang klaseng isda lang binili ko, bangus at saka galunggong. Dapat bibili pa ako ng tilapia, kaya lang kasi nahiya nga ako magpatulong na kumuha ng tilapia. Pag buhay kasi yung tilapia, mga mamis, tumatalon sila, inasugatan na ako isang beses, sobrang sakit, kaya hindi na lang muna ako bumili. Total naman, mga mamis, meron pa naman din kaming fish fillet sa rep, kaya hindi na lang din muna ako bumili noon. Baka pag naubos tong pinamalengke namin na to, sunod na isdang bibilin ko ay bibili na rin ako ng tilapia. Sa bangus, mga mamis, 310 ang bili ko kasi nga dalawang bangus yon. Tapos sa galunggong naman, ang bili ko dyan ay 160 kalahati. Kung napansin nyo kanina, yung kangkong na nabili ko medyo madami ng sira. Dapat talaga hindi na ako bibili doon sa inistapan ko, kaya lang kasi nakahiya na nahawakan ko na yung kangkong, tsaka baka umasa na yung tindera na bibili ako, kaya bumili na lang ako. Binenta niya na lang sa akin yun ng dalawa, 15 pesos. Bali, ang ginawa ko na nga lang, tinanggal ko na lang yung ibang may sira pa para hindi na madamay yung mga okay pa. Bali, ang binigay sa akin pang gastos ni daddy, mga mamis, para sa pamamalengke namin ay pang 3 days lang, pero kasama na yung pang-ipon namin sa araw-araw. So bali, ang ginawa ko, sinama ko na lang muna yung pang-ipon namin sa pang 3 days para nga mas marami ako mabili. Pero kung nakikita nyo naman, mga mamis, sobrang dami ng gulay na to na pinamalengke namin. Hindi lang to pang 3 araw, kung hindi lagpas pa to pang 1 linggo. Baka nga abutin pa to ng 2 linggo kasi nga 3 lang naman din kami ang kumakain sa araw-araw. Minsan nga si daddy hindi pa kumakain dito kasi nga minsan mas maaga yung alis niya, doon siya kumakain sa trabaho. So pagtapos nga ng 3 araw, mga mamis, or after 3 days nga, kailangan na ulit ako ni daddy bigyan ng panggastos namin sa araw-araw. So ibibigay sa akin ni daddy na yun, mga mamis, dahil nga hindi pa naman nauubos yung stock ng rep ng mga gulay ko. Nakita niyo naman sobrang dami nito. Ayun na yung itatabi ko, doon nakukuha ng pang-ipon namin or pangtabi namin sa araw-araw. Sa mga itatabi ko, mga mamis, doon na rin ako kumukuha kapag meron akong gustong orderin online na gamit namin dito sa bahay. Halimbawa, kailangan ko ng basket. Hindi naman ako bumibili ng mga sobrang mahal. Alam niyo naman yan, mga mamis eh. Basta kapag meron ako mga kailangan na gamit na bilhin dito sa bahay, doon ako kumukuha sa mga natatabi ko galing nga sa mga panggastos. Kung tatanungin niyo naman ako, mga mamis, kung ano-anong klaseng luto ang mga lulutuin ko dito sa mga pinamalengke namin. Sa isda, mga mamis, dahil nga dalawang bangus yon. Yung una ay sinigang na bangus, yung pangalawa naman ay fish stick or di naman kaya prito lang. Yung galunggong naman, mga mamis, ay ipapaksiw ko yon. Sa mga gulay naman, itong sitaw i-adobo ko, yung talong itotorta ko, tapos yung sayote gigisa, yung repolyo igigisa, tapos yung kalabasa, dahil nga sobrang dami ng sitaw ko, pwede ko pa siyang maihalo sa lulutuin kong pakbet kasi nga meron akong kalabasa na nabili. Dahil minsan nga, mga mamis, ay kaming dalawa lang naman ni Atina ang kumakain. So yung ulam namin na dapat pang isang buong araw lang ay nagiging ulam namin sa pangalawang araw. Yung ganitong klaseng ginagawa kong pagtitipid or pagbabudget, mga mamis, hindi ko talaga siya may advice sa inyo kasi nga iba-iba naman tayo ng klase ng pamumuhay. Syempre may iba, hindi naman gaya namin na 3 lang kami sa member ng pamilya. Tapos iba-iba rin tayo kung malakas ba kayo kumain or mahina kayo kumain, kasi kami, mga mami, sakto lang talaga yung kain namin sa araw-araw. May time naman, mga mamis, na malakas din talaga kami kumain, pero napakadalang kasi minsan nga dahil nga laging ulam namin ay puro gulay, ang bilis talaga naming mabusog agad. Baka pala magtaka kayo, mga mamis, bakit napakarami kong sili, kasi nga gusto kong magluto ng chili oil. Noong nakaraan pa kasi talaga ako nagkikrave, mga mamis, sa shark fin or chicken siomai or tuna siomai, pero ang problema, gusto ko kasi may chili oil. Hindi kasi talaga kompleto ang siomai kapag walang chili oil, pero isa sa pinakamalaking problema kapag bumili kami ng chili oil sa labas, yung mantika na ginamit doon. Kaya ang gagawin ko, ako na nga lang magluluto or gagawa ng sarili kong chili oil, tapos ang gamit kong mantika ay yung sunflower olive oil ko. Mga susunod na araw, mga mamis, papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng chili oil. Actually, parang nakukulangan nga ako sa sili ko kaya baka mag-ayain ko ulit si daddy na magpunta kami sa palengke para bumili pa ng kahit at least 1/4 na sili. Hindi naman talaga ako masyadong mahilig sa maanghang, mga mamis. Yun lang talaga kapag kakain kami ng siomai. Tsaka hindi rin talaga kami mahilig mag-siomai. I mean, paborito namin yung siomai, pero hindi kami laging kumakain, napakadalang lang. So para nga hindi ako matakot na maglagay ng chili oil kapag bumili na kami ng siomai, gagawa na lang ako ng sarili kong chili oil. Tsaka kaya madami yung gusto kong gawin, mga mamis, kasi nga meron din akong gustong pagbigyan na mahilig sa maanghang. Pero sa ibang araw ko na ipapakita sa inyo, mga mamis, kung paano ako gumawa ng chili oil. Tsaka yung timpla kasi, mga mamis, gagawin ko tansya-tansya lang kasi nga hindi naman sakto. Ang dami yung chili oil yung lulutuin ko na parang pambenta na. Pero ipapakita
ipapakita ko sa inyo mga mamis kung ano yung mga nilalagay kong timpla sa chili oil kapag nagluluto ako para malaman nyo kung bakit ang benta-benta ng chili oil namin dati nung nagtitinda pa kami noon. So yung mga gulay mga mamis, ibinalot ko siya sa plastic cling wrap kasi kapag nakagamin siya mga mamis, mas lalong matagal malanta or masira yung mga gulay. Buti na lang meron akong stock ng plastic cling wrap dito kasi ginagamit ko yan kapag magluluto ako ng pagkain na kailangan kong takpan ng cling wrap. Nung nailagay ko na nga sa rep, isa-isa yung mga gulay mga mamis, nilabas ko naman yung fish fillet para nga makapagluto na ako ng ulam namin. Etong fish fillet pala mga mami, sa isang pack, dalawang malaki na ang laman niya. Tapos 100 plus ko lang yan nabili. Pero meron yung iba na mas mura pa na maliliit lang. Yung mga half lang ba, hindi isang buo. Isang buong malaki lang yung kinuha ko mga mamis kasi pag niluto ko yung dalawang buong malaki, masyado na talagang marami at hindi agad namin mauubos. Dapat talaga mga mamis, imamarinate ko muna to sa kalamansi na may patis. Kaya lang, hindi ako nakabili ng kalamansi. Kaya ayan, hindi ko na na-marinate. Mas okay kasi pag ganun mga mami save, nababawasan yung lansa niya kasi may pagkamalansa rin talaga yung isda na to. And mas okay din talaga sana mga mamis kapag nagprito ng fish fillet, dapat talaga medyo lubog sa mantika para sana crispy outside. Pero dahil nagtitipid nga ang mamshi panay nyo sa mantika, pwede na kahit hindi na lubog sa mantika. Maluluto at maluluto pa din naman yan mga mamis. Yun nga lang, hindi na maukuha yung gusto ko na magiging crispy nga yung breading or yung outside. Nung natapos ko na nga prituhin mga mamis, yung fish fillet, sunod ko namang ginawa, ininit ko naman yung gulay na nasa rep. Bali nilagyan ko lang yon ng konting sabaw kasi half cook lang talaga yun, tas tsaka ako siya tinimplahan nung ininit ko na. Bali una ko lang ang pinakain si Atina mga mamis kasi nga para pagkakain niya makainom siya ng gamot dahil nung araw na to ay may sakit si Atina. Fast forward nga tayo mga bandang hapon dahil wala ngang trabaho si daddy or day off niya nung araw na to, inaya niya ako lumabas para nga bumili kami ng panibagong gamot ni Atina. Tapos sumabay na rin kami ng konting grocery. Etong gamot sa ubo nga lang muna yung binili namin mga mamis kasi ito yung ubos na. Meron pa naman si Atina ng gamot sa lagnat tsaka meron pa siyang pauso. Tapos bumili na rin kami ng itlog, tapos yung mantika tsaka yung tinapay. Binila na rin pala namin si Atina ng soy milk na Hershey flavor, tapos palaman sa tinapay na Goya. Yung inipit sa akin yon. Pero yung Goya tsaka yung soy milk na Hershey mga mamis, hindi pa namin yung papainom or papakain kay Atina, tsaka na lang kapag gumaling na siya. Ayun lang yung mga binili namin mga mamis at dapat naman talaga hindi pa kayo mag-grocery kasi mahalaga meron na akong mga stock na gulay tsaka isda sa rep. Pero dahil bumili na kami ng gamot ni Atina, bumili rin kami ng konting grocery para madagdagan yung laman ng rep.